Sa video na ito ay mayroon po tayong napaka-interesting na pag-uusapan na siguradong makaka-relate ang bawat holder ng XRP at pati na rin ng Stellar XLM. Kamakailan po kasi ay napapansin natin na subsob ang buong crypto community sa pag-uusap tungkol sa dalawang assets na ito. Paano ba naman biglang sumabog po ang interest ng mga investors pagdating sa Stellar XLM nitong mga nakaraang araw? At ang dahilan po sa likod niyan ay isang dambuhalang announcement na may kinalaman po sa Depository Trust and Clearing Corporation o mas kilala po natin bilang DTCC. Kung hindi po kayo pamilyar sa DTCC, ito lang naman ang isa sa pinaka-importanting institution pagdating sa financial market infrastructure sa buong United States. Dahil po sa napakalaking balita na ito, biglang nabuhay ang optimism at ang excitement ng mga tao pagdating sa magiging role o papel ng Stellar XLM sa tinatawag po nating tokenized assets. At syempre, kapag gumagalaw po sa XLM, hindi po pwedeng madamay itong si XRP. Kaya naman muling nabuhay po ang walang katapusang debate sa pagitan ng mga investors kung saan ay mas malaki nga ba ang upside potential na XLM ngayon kumpara kay XRP. Umabot na nga sa punto ng ilang mga traders at investors ay seryosong nag-uusap kung dapat ba nilang i-move ang kanilang capital o ilipat ang kanilang mga pondo mula kay XRP papunta kay XLM. Pero bago po natin gawin yan, bago po kayo magpadala sa tinatawag nating FOMO o Fear of Missing Out, pakinggan po muna natin ang naging pahayag ng isang sikat na software engineer at crypto commentator na si Vincent Van Code. Ayan po sa analyst na ito, may mga bagay tayong dapat tingnan sa mas malawak at mas pangmatagalang pananaw o long-term view. Ayan. Ngayon ay ayan po yung aktual na tweet or post ni Vincent Van Code. Sa kabila ng naglalakihang balita at nagbabalik na sigla sa market, nagbigay po ng isang napaka-balanse at kalmadong assessment ang ating analyst dito tungkol sa kasalukuyang takbo ng market. Diretso po niyang sinabi na buying XRP, buying XLM po pala, now is too late if you want to make fast money. Highlight lamang natin. Ayan. O, sa madaling salita, huli ka na daw kung ang habol mo lang sa pagbili kay XLM ngayon ay ang mabilisang kita o mabilisang yaman. At hindi lamang si XLM ang tinutukoy niya rito dahil isinama na rin niya itong si XRP. Ang dagdag pa niya, pagdating kay XRP, masasabi nating kind of already too late na rin para sa mga investors na naghahanap ng rapid gains o yung mga mabilisang pagsabog sa pera. Kaya highlight din natin. Ngayon, sa aking opinyon, ay gusto ko pong bigyan ng pansin ang sinabi ng analyst na ito dahil napakaganda po ng kanyang punto. Kung mapapansin po ninyo sa takbo ng market ngayon, kapag ang isang crypto asset ay nasa gitna na ng malaking momentum, doon pa lang po mapasok ang napakaraming retail investors. Ang nangyayari, parang sumasabay na lang sila sa dulo ng alon. Parang ganito po yan. Isipin po ninyo na mayroong isang sikat na trend na paalis na ng istasyon. Ang mga nakasakay na doon ng maaga, sila yung mga nakabili sa murang halaga at sila po yung relax na naghihintay ng profit. Pero kapag ang trend ay bumibilis na at umaandar na ng husto at doon mo palang susubukang tumakbo para sumabit sa pinto, napakadelikado po niyan. Mas malaki ang chance na mahulog ka o kaya naman ay maiwan ka lang sa ere. Ganyan na ganyan ang sitwasyon kay XLM at saka XRP kung fast money ang pag-uusapan. Ang market kasi ay nakamove na ng gusto nitong mga nakaraang panahon. Kaya kung papasok ka pa lang ngayon dahil nakita mong berde or green ang mga candles at mataas ang momentum, baka mabigo ka lang kung ang expectation mo ay magiging milyonaryo ka sa loob ng isang linggo o isang buwan. Ang risk na maipit ka po sa tuktok o peak ay mas mataas na ngayon kumpara noong mga panahong tahimik pa ang market. Kaya tama po ang sinabi ng analyst natin. Kailangan na po nating i-manage ang ating mga expectations.
Kung fast money ang layunin mo, medyo huli na nga ang trend para sa kasalukuyang cycle na ito. Yan, pag-usapan naman po natin ang tunay na kwento kung saan ay ang utility adoption. Yan, highlight lang natin. Bagamat nagbigay po ng babala ang ating analyst pagdating po sa short-term gains, hindi ito nangangahulugan na bearish po siya sa dalawang assets na ito. Sa katunayan ay napaka-optimistic pa rin niya sa kung ano ang susunod na mangyayari sa hinaharap. Sinabi niya na ang tunay na utility adoption ng XLM at XRP ay hindi pa naman talaga nagsisimula sa ngayon. Naniniwala po siya na kapag pumasok na tayo sa phase o yugto na yan, maaari po tayong makakita ng year-over-year returns na aabot po sa 50% hanggang 70% at posibleng higit pa. Ayan, highlight lang natin, 50% to 70%. Sa aking opinion ay dito po natin makikita kung bakit magkaiba ang pananaw ng isang short-term trader at ng isang totoong investor. Ang argumentong ito ng analyst ay hindi po nakabase sa haka-haka o sa mga kung ano-anong hype sa social media, kundi nakasentro po ito sa tinatawag nating real-world usage o ang aktual na paggamit sa teknolohiya. Ngayon pong taong 2026, unti-unti nating nakikita ang paglawak ng tokenization ng mga assets, ang pag-unlad ng cross-border payments, at ang patuloy na pag-expand ng mga blockchain-based settlement systems. Para po sa mga supporters ni XRP at XLM, alam natin na ang utility demand na ito ang siyang magiging pinakamalaking factor o dahilan para sa pangmatagalang pag-angat ng valuation ng dalawang assets. Parang ganito lang yan mga kakripto. Isipin po ninyo ang pagtatayo ng isang malaking tulay na magkokonekta sa dalawang magkahiwalay na isla. Noong ginagawa pa lang ang plano at noong naghuhukay pa lang para sa pundasyon, walang gustong pumunta doon dahil puro putik at ingay lang ang makikita mo. Iyan yung panahon ng speculation kung saan marami ang natatakot na mag-invest. Pero ngayon, natapos na ang tulay at unti-unti nang pinapadaan ang mga dambuhalang truck at sasakyan para sa kalakalan, doon pa lang mararamdaman ang tunay na halaga at utility ng tulay na iyon. Ganito na rin ang kaso kay XRP at XLM. Ang kanilang mga network ay ginawa para sa malalaking transaction ng mga institution. Kaya kung titignan mo ito sa long term, ang 50% to 70% year-over-year return ay napakalaking bagay at mas sustainable kumpara sa isang mabilisang pump na susundan naman ng isang matinding crash. Ito ang tunay na lakas ng utility-driven growth. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa walang katapusang debate sa future ni XRP. Kaya highlight lang natin yan. Dahil po sa mga binitawang pahayag ng analyst, hindi maiiwasang mag-react at mag-focus ang ilang mga crypto community members sa long-term potential naman, particular na po para kay XRP. Meron pong isang commentator dito ang nagtanong, ano raw ba ang posibleng mangyari kung sakaling ang mga bangko sa buong mundo ay malawakang i-adapt o gamitin sa XRP sa pamamagitan ng Ripple ecosystem? Ayan, highlight natin. Ayan, naniniwala po ang marami na sa kasalukuyang sitwasyon, sa XRP ay hindi pa talaga na-i-price ng tama base po sa kanyang tunay na utility. Kaya sa aking opinion, ayan, sa community member na ito, ay isa pong magandang hamon ito na sinabi ng analyst na masyado ng huli ang lahat para pumasok kay XRP. Ipinapakita nito na marami pa rin mga investors ang naniniwala ng kasalukuyang presyo ay mababa pa rin kung ikukumpara sa dambuhalang utility na maari po nitong dalhin sa oras na mag-full swing ang mga global banks. Gayunpaman, mayroong napakagandang clarification o paglilinaw ang ating analyst na si Vincent Van Cote. Ipinapaalala po niya sa lahat na ang mga bangko ay malamang na hindi po gagamit ng XRP ng direkta o directly sa kanilang mga pang-araw-araw na transaction sa harap ng publiko. Sa halip ay i-adapt nila ito sa pamamagitan ng mga internal systems ng Ripple at sa pamamagitan po ng XRP Ledger o XRPL. Napakahalaga ng pagkakaibang ito na dapat nating maintindihan bilang mga investors.
Marami kasi sa atin ang nag-iisip na ang isang teller sa bangko ay magbubukas ng wallet at magpapadala ng XRP ng mano-mano. Hindi po ganoon ang takbo ng institutional finance. Ang teknolohiya ng Ripple at ang XRP Ledger ang magsisilbing back-end o ang makina sa ilalim ng hood ng sasakyan. Ang mga bangko ay gagamit po ng mga systems na ito para sa kanilang liquidity, para sa settlement at para sa bilis ng transaction nang hindi man lang namamalayan ng karaniwang tao na XRP Ledger na pala ang tumatakbo sa background. Kaya kapag sinabi po natin utility expansion, ang ibig sabihin nito ay ang pagdami ng mga transaction dumadaan sa ledger na siyang magdudulot ng scarcity at demand sa underlying asset. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga seryosong investors ay hindi po nababahala sa araw-araw na galaw ng presyo. Dahil ang hinihintay nila ay ang pag-andar ng kabuwang makina ng institution. Yan, sunod ay pag-usapan naman po natin ang katotohanan po sa malaking $500 prediction. Highlight lang natin sa taong 2035. Yan, hindi rin po nawala sa usapan ang mga nakaraang prediction na madalas kumalat sa internet. Meron pong isang community member ang nag-cite o nagpaalala sa isang nakaraang usapan kung saan binanggit po ang posibleng pag-abot ng XRP sa halagang $500 pagdating po ng taong 2035. Dahil dito, direktang sumagot ang ating analyst para linawin ang kanyang totoong posisyon tungkol po sa mga usaping ganito. Ayon po sa kanya, hindi siya gumawa ng mga direktang price predictions na walang basihan. At sa halip, ibinabahagi lamang niya ang kanyang mga pananaw kung paano po maaring mag-perform ang presyo sa ilalim ng mga partikular na kondisyon ng market. Sa aking opinion, napakaganda at napaka-professional ng naging sagot ng ating analyst. Sa mundo ng cryptocurrency, napakadaling magtapon ng mga dambuhalang numero tulad po ng $500, $1,000 o kung ano-ano pa para lang makakuha ng clicks at saka views. Pero ang isang totoong analyst o engineer na nakakaintindi sa math at sa market structure ay alam na ang presyo ay hindi po gumagalaw dahil lang sa wishful thinking ng mga tao. Ang presyo ay produkto ng mga kondisyon. Gaano kalaki ang volume? Gaano kalawak ang adoption? Ano ang takbo ng global regulation? Kung iisipin po natin na ang pag-abot po sa ganyang kalaking halaga ay nangangailangan ng isang ganap at malawakang pagbabago sa buong financial system ng mundo, kung saan ang malaking bahagi ng global liquidity ay dumadaloy na sa loob ng XRP Ledger. Kaya imbis na mag-focus po tayo sa isang specific na numero tulad ng $500 at magbilang ng mga taon kung kailan tayo yayaman, mas mabuti pang mag-focus tayo sa mga milestones ng network. Nagdaragdag ba ng mga bagong validators? May mga bago bang corporation na nagtatayo ng kanilang mga tokenized assets sa ibabaw ng Stellar at XRPL? Iyan ang mga totoong indicators ng pag-unlad or development. Kung ang mga kondisyong ito ay matupad po sa paglipas ng panahon, ang presyo ay natural na susunod na lang kung saan po ito nararapat. Kaya wag po tayo maging biktima ng mga huwad na pangako kung saan ay lagi nating tingnan ang kondisyon ng market bago po tayo mag-assume ng kahit anong presyo. Ayan, para po sa marami nating mga kasamahan dito sa crypto space. Ang focus po ay nananatili pa rin sa utility-driven growth. At para po sa ating analyst, dito talaga magmumula ang susunod na pinakamalaking kabanata o chapter para kay XRP at XLM. Malinaw po ang mensahe rito. Ang mga assets na ito ay dinisenyo para sa mga long-term investors at hindi para sa mga taong naghahanap lang ng mabilisang pagtaas ng presyo para makapag-exit agad kinabukasan. Kaya ang lahat ng ito ay nagbabalik po sa kung anong uri ng mindset o kaisipan ang mayroon ka bilang isang trader o investor. Kung ang layunin mo sa pagpasok sa crypto ngayong taong 2026 ay ang makatagpo ng isang barya o coin na magbibigay sa iyo ng 10 times o 20 times na kita sa loob lang ng ilang araw, malamang na si XRP at XLM ay hindi para sa iyo. Marahil ay mas bagay ka sa mga speculative meme coins o mga bagong labas na high-risk tokens kung saan laganap ang sugalan. Pero kung ang hanap mo ay isang asset na may totoong utility
may backup ng malalaking institution tulad ng DTCC at Goldman Sachs at may kakayahang mabuhay at mag-perform sa susunod na 10 o 20 taon. Dito mo makikita ang halaga ni XRP at XLM. Kailangan nating baguhin ang ating pananaw mula sa pagiging isang manunugal patungo sa pagiging isang tunay na investor. Ang mga institution ay hindi nagmamadali. Naglalaan po sila ng bilyong dolyar at naghihintay ng mga taon para sa kanilang mga investments dahil alam nila ang potensyal ng technology. Dapat ganito rin ang ating diskarte. Ang tunay na utility phase ay paparating pa lang at ang mga nakahawak ng mahigpit ang siyang makikinabang sa dulo ng prosesong ito. At ayan mga crypto, sa kabuuan, malinaw na ang ingay sa paligid po ng Stellar XLM at ng DTCC ay nagdala ng panibagong buhay sa usapin ng tokenization. Ngunit sa tulong ng mga paalala mula po sa ating analyst dito na si Vincent Van Code, nalinawagan po tayo na ang paghahanap ng mabilisang kita sa mga panahong mataas na ang momentum ay isang delikadong laro. Si XRP at XLM ay mga long-term utility plays. Ang totoong labanan ay hindi po sa kung anong presyo ang makikita natin bukas, kundi sa kung gaano kalawak ang magiging adoption ng kanilang mga network sa mga susunod na taon. Kaya wag po tayo magpadala sa mga emosyon ng market at sa mga wild price predictions na walang matibay na basihan. Sa halip ay patuloy po nating subaybayan ang pag-unlad ng teknolohiya, ang mga regulasyon at ang pagpasok ng mga malalaking financial institutions sa espasyong ito. Kaya manatili po tayo may sapat na kaalaman, maging disiplinado at palaging mag-isip ng pangmatagalan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Maraming salamat sa inyong panunood. Maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.